Balikan natin, Pastor, binanggit natin yung Kolosas 1:10, yung bunga ng mabuting gawa. Kanino ba talaga itong bunga? Atin ba itong gawa, yung mabuting nagagawa natin? Or gawa ba ito ng banal na espiritu para sa atin? Yan kasi ating mga taga-subaybay, liwanagin natin yan. Kasi dito maraming nalilito na ang marami pa rin nagsasabi na nagtuturo sa banal na kasulatan na tayo ay may partisipasyon sa mabuting gawa. Wala ho. Sapagkat ang gawa po yan ay hindi po yan gawa natin, kundi gawa po yan ng banal na espiritu. Ano ang prueba? Galatia 5:22 at 23. Subalit ang bunga ng espiritu ay pag-ibig. Kaninong bunga daw yan? Espiritu. Bunga yan ng espiritu. Kaya pagka nag-ibig tayo doon sa kapwa, umibig tayo sa kapwa, hindi yan na natin masasabing gawa natin. Bakit? Bunga yan ng espiritu. Hindi mo yan bunga sapagkat wala nga tayong original eh. Ano pa ang bunga ng espiritu? Kagalakan. Kagalakan. Kapayapaan. Kapayapaan. Tsitsaga. Pagtsatsaga. Kagandang loob. Kagandahang loob. Kabutihan. Kabutihan. Katapatan. Katapatan. Kaamuan. Kaamuan. At pagpipigil sa At sarili. pagpipigil sa sarili. At kung ito ay maging behavior at part na iyong buhay, hindi na applicable ang batas dito. O kaya dito mga taga-subaybay, wala tayong parte sa kabutihang gawa sapagkat yung gawa ay hindi talaga natin yan gawa. Ano yan? Bunga yan ng espiritu. Biblical basis, Galatia 5:22 at 23. Pag pinagpatuloy mo yan, nandyan din naman ang opposite. Patuloy mga pastor, anong opposite? Sa taas nun, di ba? Sa taas na. Sa taas Sabi nun. dito. Atras ka ng konti. Yung bunga ng laman. 17. Sapagkat 17. ang laman ay nasa laban sa espiritu. Ibig sabihin, pagka-opposite naman, ano naman ang nasa ng laman? Laban sa espiritu. Laban sa espiritu. Ano daw yun? At ang espiritu ay laban sa laman sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawain. Ito. 19 sabi, gayon ay hayag ang mga gawa ng laman. Ano naman yung gawa ng laman? Opposite sa bunga ng espiritu. Ano? Ang mga ito ay pakikiapid, Pakikiapid. karumihan, Karamihan. kahalayan, Kahalayan. pagsamba sa Diyos-Diyosan, Diyos-Diyosan. pangkukulam, alitan, pagtatalo, paninibugho. Ngayon, ang tanong dyan, Pastor, kaninong gawa yan? Gawa mo ba yan? Hindi mo rin yan gawa. Ano yan? Gawa ng kasalanan at gawa ng laman. Okay. Bigyan nga natin ng pansin, ano? Ito sinasabi ng tatlong magigiting na pastor na ito. Ito'y nagdadala rin ng kalituhan eh. Kasi iniisip ko malayo sa katotohanan yung kanilang sinasabi. Yung binabanggit nilang talata, bigyan din natin ito ng reaksyon. Hindi ako komportable dito sa iniaaral ng tatlong ito eh. No? Kasi wala namang ganong sinasabi ang Biblia. Yung kanila lang laman ng utak ay pilit nilang sinasaksak doon sa talata. Yung una nilang binabanggit na talata, Kolosas 1:10, ganito po ang nakasulat. Upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya at magsipamunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Dito sa Kolosas, ang suheto rito, ang subject, ang simuno na pinag-uusapan ay kayo, hindi naman yung banal na espiritu. Ano? Ang pinapayuhan dito ni Pablo, yung taga-Kolosas, o tayo, mga tao, sabi niya, upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya at magsipamunga
sa bawat gawang mabuti. Ha? Yung taga-Kolosas, yung tao ang pinapamunga. Ang gusto ni Pablo ay magsipamunga. Ha? Sa bawat gawang mabuti. At magsilago sa kaalaman ng Diyos. Ay paano ka malalago sa kaalaman sa Diyos? Ay di magbasa ka ng mga bagay na may kinalaman sa ating Panginoong Diyos. Magbasa ng Biblia. Wag lang basta makinig. Lalo kung ganyang medyo malabo yung pinakikinggan. Napakaliwanag nito, ulitin ko. Upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon. Ang pinalalakad ay tayo o yung taga-Kolosas. Sa buong ikalulugod niya, magsilakad daw tayo ng nararapat sa Panginoon sa ikalulugod din ng Diyos. At magsipamunga sa bawat gawang mabuti. Tayo rin ang pinagagawa ng mabuti. At magsilago sa kaalaman ng Diyos. Dito'y talagang ang gusto ni Pablo, kayo'y magsipamunga sa gawang mabuti. Ang inuutosan niyong taga-Kolosas, o tayong mga tao. Ang nais ng Panginoon ay tayo magsipamunga sa gawang mabuti. Ay ngayon, dinala naman niya dito sa Galacia para sabihin niyang yung bunga na gawang mabuti ay yun ay bunga ng Espiritu, hindi raw sa atin. Dito sa Galacia, ang tinutukoy ay bunga ng Espiritu, yung gawang mabuti. Doon sa Kolosas, ay ikaw, yung tao ang pinagbubunga. Para ka nga magbunga ng gawang mabuti, di sumunod ka doon sa Espiritu. Ganun yun. Sundin mo yung udyok ng banal na Espiritu. Sabi sa 5:22, datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Tama naman yun. Kapag sumusunod ka na sa kalooban ng Diyos, ay hindi na kailangan ng kautusan. Ganun lang yun ang ibig sabihin. Ay sinasabi rito na yung mga ganung bagay, pagpipigil, pagtatapat, kaamuan, kapayapaan, pagpapahinuhod, katuwaan, ay bunga ng Espiritu. Hindi tayo tutol doon. Hindi tayo tutol. Sa alin ang tinututulan ko? Yung dagdag niya. Dinagdag kasi niya . Kaya nga niya wala tayong partisipasyon doon sa mga gawang mabuti na yaon. Ay meron ba sinabi doon wala kang partisipasyon? Huwag hihigit sa nasusulat. Kahit balik-balikin niyo. Wala yang sentido na sinasabing wala kang partisipasyon. Huwag niyo kasing laging ilagay doon sa talata yung laman ng inyong mga utak. Ay sablay naman. Ay kaliwanag ng 1:10 ng Kolosas. Ikaw ang pinagbubunga sa bawat gawang mabuti. Ay paano nga? Ay di sumunod ka sa udyok ng banal na Espiritu. Ay paano sasabihin mo wala kang partisipasyon? Sige nga kung hindi ko sundin yung banal na Espiritu. Kung magbubunga yon, mali yun. Walang sinasabi ang talata na wala kang partisipasyon. Napakadaming sulat na Ellen G. White na meron kang partisipasyon. Meron kang gagawin, may cooperation para magbunga ng gawang mabuti. Hindi, nakakalimutan niyo bang ang tao ay merong free will? Ano yan? Tuod? Robot o ano? Hindi ganoon. May narinig pa nga akong ilustrasyon. Sabi niya, narinig ko sa kanyang sermon.
Tingnan mo niya yung gunting. Gugupit ba yon? Ang kanya? Hindi niya. Kaya yun, banal na espiritu ang gugupit para makagupit. Yun daw Diyos. Ikahawakan mo daw yon at para gumupit. Yung ballpen, susulat ba yun ang kanya? Hindi. Ikaw ang hawak, susulat mo. Kaya, wala kang bahagi doon. Kita mo? Ang mga ilustrasyon ng mga pambira, matatawa ka eh. Iba yung gunting, iba yung ballpen. Ay, ang tao ay may free will yan, may bite yan. Pupwede kang tumanggi. Hindi ka naman katulad ng gunting at ng ballpen na hindi ka tatanggi. Wala eh. Ikaw ba'y gunting? Ikaw ba'y ballpen? Pambihira. Ano? Dito, sa sinasabi nilang ito, wala ditong sinasabi si Pablo na wala kayong partisipasyon. Ay, nako. Hindi nila nabasa kasi eh. Tingnan mo yung context ng talata. Punta ka sa talatang 25. Kung tayo'y nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay mangagsilakad naman tayo sa Espiritu. O di tayo na. Tayo nang tinutukoy doon. Ang sabi ron, kung tayo'y nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay mangagsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Ay ba't sasabihin nung wala tayong partisipasyon? Yung bang banal na Espiritu gagawa sa akin kung ayaw ko? Ginagawa ninyo kasing yung lagi kong sinasabi. Ang Diyos ay hindi naman yun basta na lang napasok. Hindi. Ako'y nakatayo sa pintuan ng inyong mga puso. Kita mo, hindi basta pumapasok. Anong gagawin pa? Kumakatok. Kung ang sino man ay magbukas, ay di siya, ako ihahapong kasalo niya at siya ay kasalo ko. Saka lang siya papasok. Ay gusto naman ninyo, ay wala ng karapatan ng tao. Sa ayaw at sa gusto, hindi ganun ang Diyos. Tandaan ninyo, may free will ang tao, yan ang karapatang ibinigay ng Diyos sa tao. Yun ang katunayan ng kanyang pagiging makatarungan at Diyos ng pag-ibig. Sinasabi niya, ang mga precaution, ito. Sa aklat ng Deuteronomio. Ang sabi niya, ang langit at lupa'y nilagay kong saksi sa araw na ito. Inilagay ko sa harap mo ang mabuti at ang masama, at ang buhay at ang kamatayan. Sabi ng ating Panginoon Diyos, piliin mo ang mabuti. Inutusan kang piliin, pero ikaw pa rin ang magdi-decide. Kita mo yung mayaman na nagtanong sa ating Panginoon, Guro, anong kailangan kong gawin upang maligtas? Sinabi ba ng ating Panginoong Hesus, wala kang gagawin, wala kang partisipasyon, gagawin na ng banal na Espiritu? Walang gayon. Kasi kung lahat ay banal na Espiritu, ay wala nang mapapahamak. Lahat ay ligtas na. Ano sabi natin Panginoong Hesus? Kung gusto mong magmana ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga kautusan ng Diyos. Ay anong nangyari doon sa lalaki? Ayaw niya eh. Nalungkot siya, hindi niya pwedeng iwanan yung kanyang kayamanan. Hindi niya kayang sumunod sa Panginoon. Ay magmamana ba yun ng buhay na walang hanggan? Gagawa ba ang banal na Espiritu sa kanya? Kaya may partisipasyon ng tao. Mali lang yung inyong unawa sa talata. Walang ganong sinasabi si Pablo na walang partisipasyon ng tao. Ang sinasabi ni Pablo, yung mga gawang mabuti ay bunga ng Espiritu. Pero hindi sinasabi niyang walang partisipasyon ng tao. Meron, yan o kaliwanag o. Kung tayo'y nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay mangagsilakad. Sinong lalakad? Yung bang Espiritu? Ang lalakad din sa Espiritu? Hindi. Mangagsisilakad naman tayo. Kaya itong tatlong ito iwan eh. Ay naku po. Ano pa yung sabi nila? Kapag raw yung bunga naman ng ito namang isa, yung kabaliktaran, sabi rito, at hayag ang mga gawa ng laman. Sa makatuwid bagay ang mga ito. Pakikiapid,
karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang paalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng ganyang mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Anong sabi nila dito? Kapag naman na niya yan ay ginawa mo, hindi rin ikaw ang gumagawa, kundi yung kasalanan, yung laman. Eh sino ba yung laman? Eh di ba tayo nga, yung tao nga? Sabi niya, hindi rin ikaw ang gumagawa niya, kundi yung kasalanan, yung laman. Eh ano palang ginawa ko? Anong ginawa mo? Anong ginawa ng tao? Yung mabuti, ang sabi mo, bunga ng Espiritu, gawa ng Espiritu, hindi ikaw ang may gawa. Yung masama, bunga ng laman, hindi rin ikaw ang may gawa, sabi mo. Ay, ba't akong parurusahan? Dugay na. Itong paghihapod. Ay, sus ko po. Pambira, yung mga pastor yan. Saan kayo nakakita ng mga ganyan turo? Wala pala akong partisipasyon. Wala akong kinalaman, wala akong mutaktak diyan. Hindi ko kinamutaktakan niyang gawang mabuti yan, gawa ng Espiritu. Yung masama naman ay bunga naman ng kasalanan. Ano aking partisipasyon? Wala. Eh, ba't akong parurusahan ng Diyos? Ayan, Diyos mo'y parang Diyos din, Erwin de la Cruz. Masasabi kong gayon din. Kita mo, akong parurusahan, wala pala akong ginawa. Hindi gayon. May partisipasyon ng tao. Kaya nga ikaw ang magmamana. Ikaw ang mag-aani ng iyong ginawa. What you sow, you reap. Ang tao ay hatulan ayon sa kanyang gawa. Kita mo, sa context, bago dumating sa 17, basahin mo yung 16. Hindi kasi nyo binabasa ng... Dapat tinitingnan nyo yung konteksto bago kayo magkonklusyon. Tamo, sa 16, sinasabi ko nga, magsilakad kayo. Sinong inuutosan? Tao. Ikaw at ako. Magsilakad kayo ayon sa Espiritu. Sinong pinalalakad ayon sa Espiritu? Yung Espiritu din? Hindi. Ikaw. Kayong tatlo, ay naku po, ang tatlong ito. Sinasabi ko nga sa inyong tatlo, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin kayong gagawa. At hindi nyo gagawin ang pita ng laman. Kita mo? Sasabihin nyo, walang partisipasyon ng tao. Wala namang ganun sinabi si Pablo. Pambira kayo. Pag ganyan ng mga... Ay, masakit man sabihin, alam ninyo. Talaga sayang lang ang ikapo. Pag ganyan ang mga ituturo ng mga pastor, na walang partisipasyon, walang bahagi ng tao, itinakbo na ni Kristo, 2,000 years ago, wala ka nang gagawin. Ano pa? Hindi required ang pagsunod sa kautusan, nilabanan si Kristo eh. Sinabi ng Kristo, kung gusto mong magmana ng buhay na walang hanggan, sundin mo mga utos. Sasabihin mo naman, hindi required. Ay di subukan nyo. Subukan nyo huwag kayong magikapo. Kung hindi required yan. Babautis nyo, ay kayong ang tatlo, babautismuhan nyo pa lang. Nire-required nyo na. Ano pa pipirmahin nyo doon sa baptismal questionnaire? Anong requirements doon? Huwag kang inom ng kape, huwag kang inom ng alak, huwag kang magsusugal, huwag kang tataya sa waiting. Ano? Huwag kang manunood ng sine. Huwag kang magtitinda ng sigarilyo, huwag kang kakain ng baboy, mangingiling ka ng sabat, magbibigay ka ng ikapo. Napakadaming requirements. Sabihin na hindi. Bago nyo ilubog sa tubig, hindi pa nga binabautismuhan, nire-require nyo na. Tapos sasabihin nyo, hindi requirements. Ay bakit pag lumabag, pag membro na, pag nakita nyong may alagang baboy, gusto nyo tanggalin? Amo?
Requirements. Yung mga requirements niyo. Dito, wala. Dito sa Galacia, 5:22 hanggang 23. Sasabihin niyo, bunga ng Espiritu. Pagkatapos idadagdag, walang partisipasyon ng tao. Saan ka nakakita nun? May nabasa ka ba? Na walang partisipasyon ng tao? Pambihira mga pastor. Kaya yan yung sinasabi ko, sayang lang ang ikapo. Sabagay, sa Diyos naman yan. Yun nga, pera ng Diyos yun. Sayang lang. Pag ganyan ang ituturo, mali ang turo. Hindi niyong kastiguhin ako kung mali ang sinasabi ko. Kayo naman yung harapin ko. No. Ay mali, kakapastor kayo yung inyong turo, ganyan. Maigi pa yung ikapo ibigay sa mga dukha. At yun ang may pangako. Pag ganyan ang maririnig mo sa mga pastor. Ay ito niya, maliwanag. Huwag kayong malito. Ay nakakalito ang turo ninyo. Isinasaksak nyo dyan yung walang partisipasyon. May nabasa kang walang partisipasyon. Kung dangang mahilig magdagdag, huwag hihigit sa nasusulat. Ako, iniiwasan kong malumanay. Iniiwasan kong gantong salita. Gusto ko malumanay. Kaso nadadala ko na aking, yung ganamang sa tatagal na kayang nagtuturo. Araw-araw na Biblia ang hawak. Wala nang ipinapagawa kundi Biblia ang pag-aralan. Sablay pa. Yan pang ituturo. Dagdag yun. Tingnan ninyo kung meron diyang nakalagay. Kung may sinulat si Pablo dyan na walang partisipasyon. Bunga ng Espiritu. Pero hindi sinabing wala kang partisipasyon doon. Kasi hindi naman magbubunga ang Espiritu kung hindi ka makikiisa. Kaya nga sabi doon, magsilakad kayo ayon sa Espiritu. Hindi ninyo gagawin ang pita ng laman. Sabihin ko, hindi nyo kasi binabasa yung context. Kung tayo'y nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay mangagsilakad naman tayo. Tayong pinalalakad. Ayon sa Espiritu. Isasabihin ninyo, bunga ng Espiritu, wala kang partisipasyon. Yung masama, gawa ng kasalanan, wala kang partisipasyon dyan. Ay, anong gagawin? Anong gagawin mo sa akin? Ba't akong parurusahan? O ba't akong magmamana ng buhay na walang hanggan? Wala pala akong ginawa. Pambihira. Hindi ba naisip yun? Kaya sayang ang ikapo. Sabi ko nga, maigi pang ibigay sa mga dukha. Bakit? Kita niyo ba yung talinhaga dun sa Biblia? Sabi ng Panginoon, ay hali kayo. Sabi sa nasa kanyang mga kanan. Manahin ninyo ang kahariang inihanda ng Diyos mula pa nung lalangin ng sanlibutan. Nagtaka yung mga tao. Bakit kami magmamana niyan? Ang sagot ng Panginoon, sapagkat ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw, ako'y inyong pinainom. Naging tagaybang lupa, ako'y inyong pinatuloy. Nagkasakit, ako'y ginamot. Nabilanggo, ako'y inyong dinalaw. Sabi ng mga tao, kailan ka namin nakitang ganyan, Panginoon, na ikaw ay walang damit at ikaw ay aming dinamitan. Ikaw ay nagutom at ikaw ay aming pinakain. Nauhaw at ikaw ay aming pinainom. Sabi ng ating Panginoon, ginawa ninyo sa maliliit na mga ito. Alin yan? Yung mga taong mahihirap. Yung mga nangangailangan. Yung mga nasalanta ng kung ano-anong mga kalamidad. Yung mga babaeng bao, yung mga ulila, kawang gawa yun. Ang sabi ng Panginoon, ginawa nyo sa maliliit na mga ito'y sa akin ninyo ginawa. Kaya sabi, hali kayo, manahin nyo ang kahariang inihanda sa inyo ng Diyos mula pa ng lalangin ng sanlibutan. Wala namang sinabi sa Bibliang, hali kayo, manahin nyo ang kahariang inihanda ng Diyos sa inyo, wala pa ng lalangin ng sanlibutan. Dahil kayo'y tapat sa ikapo. Walang ganon. Pag ganyan ang mga turo, talaga,
ikaw ay makakapagsalita ng... Ha? Kita niyo mga pastor yan na pagkagagaling. Hindi bastang ipinasasahod sa mga yan. Kahit magtatabas ng niyugan, nagbibigay para mapasahod ng mga yan. Magta-tricycle. Pagkatapat yan sa Panginoon, kasi ang pag-asa niyan nagbibigay sa Diyos. Pagkatapos ganyan ang iaaral. Wala kang bahagi doon. Sabi pa nga nung iba, basura yan. Pag nabigay ka ng ikapo, basura. Nangiling ka ng Sabat from sunset to sunset. Kahit pa ikaw ang pinakamabait, basura yan sa harapan ng Panginoon. Ay, naku po. Dito naman, wala kang partisipasyon, dinagdag Basahin niyo po. Kahit pa yung buong aklat ng Galacia, kahit buong Biblia pa. Wala kayong mababasa diyang ang tao ay walang partisipasyon sa kanyang ginagawa. Ikaw nga ang gumawa, wala kang partisipasyon. Nakalimutan nyo, ang tao ay merong free will. Kahit pa yung espiritu ay nasa iyo at ayaw mong sundin, hindi yan magmamaterialize. Yung mali yung inyong itinuturo na walang partisipasyon. Napakadaming sulat na Ellen G. White na ang tao ay may partisipasyon. Ay hahaba lamang, marami ko nang ulit yung nabasa. Ay ulit-ulitin pa. Pero babasa rin ako ng ilan. Baka sabihin nyo na may sinasabi ko pagkatapos di naman pala totoo. Ito, patunayan natin na merong partisipasyon ng tao. Philippians 2:12 to 13. He asks us to humble ourselves and place ourselves daily in His hands so He can work out His saving power in our lives. This is only possible as we are one with Him, as we submit our lives daily to His leading power. James 4:7 to 10. Ang Diyos ay tapat. Kung handa tayong turuan, gagawin niya ang kanyang bahagi sa pagtuturo sa atin. Huwag nating pabayaan ang ating bahagi. Meron kang bahagi, meron kang partisipasyon. Tayo ay dapat na gumawang kasama ng Diyos na gumagawa ng ating sariling kaligtasan na may takot at panginginig, na nalalaman na ang Diyos ang gumagawa sa atin sa kalooban at paggawa ng kanyang mabuting kaluguran. Kung tayo ay tapat sa paggawa ng ating bahagi, sa pakikipagtulungan sa Kanya, gagana o gagawa ang Diyos sa pamamagitan natin ng mabuting kasiyahan ng Kanyang kalooban. Yung gagawa siya ng mabuti kung tayo ay makikipag-participate sa ating Panginoong Diyos. Ngunit ang Diyos ay hindi maaaring magtrabaho sa pamamagitan natin kung wala tayong pagsisikap. Kung makakakuha tayo ng buhay na walang hanggan, dapat tayong magtrabaho at masigasig na magtrabaho. Kung kulang tayo sa spiritual na lakas, maaari nating malaman na nabigo tayo sa paggawa ng ating bahagi. Sa sandaling ang panahon ng kaligtasan ay nilikha, nagsimulang magtrabaho si Satanas. At kung inaasahan nating tumayo laban sa kanya, tayo rin ay dapat gumawa o gumana. Dapat nating sundin ang halimbawa na iniwanan sa atin ni Kristo, na nagsumiti sa Kanya sa lahat. Ang ating kalooban ay dapat naaayon sa Kanyang kalooban. Review and Herald, June 11, 1901. Selected Messages, 336, paragraph 2. Ngunit yaong mga naghihintay na makita ang isang mahiwagang pagbabago sa kanyang mga karakter nang walang tiyak na pagsisikap sa kanilang bahagi upang madaig ang kasalanan, ay mabibigo. Maliwanag yan,
Wala tayong dahilan para matakot habang tumitingin kay Jesus. Walang dahilan para magalinlangan, ngunit kaya niyang iligtas hanggang sa sukdulan ang lahat ng mga lumalapit sa Kanya. Ang gawain ng pagtatamo ng kaligtasan ay isa sa co-partnership, isang joint operation. Dapat magkaroon ng pagtutulungan sa pagitan ng Diyos at ng nagsisising makasalanan. Ito ay kinakailangan para sa pagbuo ng mga tamang prinsipyo sa karakter. Ang tao ay dapat gumawa ng marubdob na pagsisikap upang madaig ang humahadlang sa kanya sa pagkamit ng pagiging perpekto. Ngunit siya ay ganap na umaasa sa Diyos para sa tagumpay. Ang pagsisikap ng tao mismo ay hindi sapat kung wala ang tulong ng banal na kapangyarihan. Wala itong pakinabang. Ang Diyos ay gumagawa at ang tao ay gumagawa. Ang paglaban sa tukso ay dapat magmula sa tao na dapat kumuha ng kanyang kapangyarihan mula sa Diyos. Sa isang panig ay mayroong walang katapusang karunungan, habag at kapangyarihan. Sa kabilang banda, kahinaan, pagkamakasalanan, ganap na kawalan ng kakayahan. Acts of the Apostle, 482, paragraph 2. Isa pa, upang magkaroon ng mga benepisyo ng biyaya ng Diyos, dapat nating gawin ang ating bahagi. Dapat tayong matapat na gumawa at magbunga ng mga bungang nararapat sa pagsisisi. Tayo ay mga manggagawa kasama ng Diyos. Hindi ka dapat maupo sa katamaran, naghihintay ng ilang dakilang okasyon upang makagawa ng isang dakilang gawain para sa guro. Hindi mo dapat pabayaan ang tungkulin na direktang namamalagi sa iyong harapan o sa iyong landas. Ngunit dapat mong pagbutihin ang maliit na mga pagkakataon na magbubuka sa paligid mo. Dapat kang magpatuloy sa paggawa ng iyong makakaya sa mas maliit na mga gawa ng buhay na tumatagal ng taus-puso at matapat na itinalaga sa iyo ng providence ng Diyos. Gayunpaman, maliit, dapat mong gawin ito sa lahat ng pagiging kumpleto kung saan gagawin mo ang isang mas malaking gawain. Ang iyong katapatan ay maaaprubahan sa mga talaan ng langit. Huwag hayaang sabihin na ang iyong mga gawa ay walang kinalaman sa iyong ranggo at posisyon sa harap ng Diyos. Sa paghatol, ang pangungusap na binibigkas ay ayon sa nagawa o kung ano ang naiwan na hindi nagawa o natapos. Matthew 25:34-40. Huwag kailanman iwanan ng impresyon sa isip na may kaunti o walang magagawa sa bahagi ng tao. Yan ang inyong itinuturo. Mawalang partisipasyon. Ay laban yan sa itinuturo ni Ellen G. White. Yan, Huwag kailanman iwanan ng impresyon sa isip na may kaunti o walang magagawa sa bahagi ng tao. Ngunit sa halip, turuan ang tao na makipagtulungan sa Diyos upang siya ay magtagumpay sa pagtagumpayan. Diba? Kaya kahit Biblia, kahit sulat ni Ellen G. White, ay salungat yung inyong mga turo. Yun Galacia. Galacia 5:16 hanggang 25. Gawa ng laman. Ay, bunga ng laman, sabi ninyo. Bunga ng espiritu. Pagkatapos ang inyong sasabihin, idadagdag ninyo, walang partisipasyon ng tao. Wala namang sinabing ganun, walang partisipasyon. Hindi kasi ninyo binabasa yung konteksto ng talata. Again, ito ang konteksto pagbulay-bulayan nyo, tatlo. Bago kayo dumating doon sa 17 hanggang 23.
Sinasabi ko nga, magsilakad kayo, kayong pinalalakad, ayon sa Espiritu. Yun ang inyong partisipasyon. Yun ang partisipasyon ng tao. Magsilakad kayo, ayon sa Espiritu, at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Talatang 25, kung tayo'y nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, conditional. Kung kayo ay nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay ano raw? Ay mangagsilakad naman tayo. Tayo ang pinalalakad. Saan? Ayon sa Espiritu. Ang ibig sabihin, sumunod tayo. Yun ang ating partisipasyon. Huwag mo sabihin wala kang partisipasyon. Walang ganong itinuturo si Pablo. Ihalimbawa ko na naman. Nung iligtas yung mag-anak ni Lot, doon sa Sodoma at Gomora, wala bang ginawa sila? O silang tumakbo ng kanilang sarili. Akay sila nung anghel. Pero hindi sila binuhat. Silang tumatakbo ng kanila. May bilin pa, huwag kayong lilingon. O yung matigas ang ulo, lumingon. Paano sabihin mong walang partisipasyon? E di siya naging haliging asin. May partisipasyon. Ang partisipasyon mo, ilakadan mo, lumakad ka ayon sa dinidikta ng banal na Espiritu. Para magbunga ng gawang ayon sa kabanalan. Siya nga nakikipag-usap sa iyo, siya ang umuudyok sa iyo. May free will ka. Kaya ikaw ang magdidesisyon kung susundin mo yung Holy Spirit o hindi. Kahit pa nga binyagan ng Adventista nasa iyo pa rin naman ang free will. Pwedeng bukas makalawa umayaw ka na. Lumabas ka na sa pagiging Kristiyano. Magbalik na sa pagiging hintil. Kaya sabihin mo walang partisipasyon. Meron. Mali yung mga turo ninyo. Paulit-ulit yung itinuturo, paulit-ulit kung ipapaliwanag. Kahit naman saan, kahit sino mag-analyze niyan talata kahit sino mag-analyze niyan mga talata na yan, makikita na idinagdag nyo lang yung inyong mga preconceived idea, pilit nyong isinasaksak sa Biblia Babasa ng talata. Tamo niya? Bunga ng Espiritu, kaamuhan, pag-ibig, pagtatapat, katuwaan. Ibunga niya ng Espiritu, tapos idadagdag. Walang partisipasyon ng tao. Sablay na sablay. Walang ganon. Ayan kaliwanag ng konteksto. Kayo ang pinalalakad. Tao ang pinalalakad. Ayon sa Espiritu. Upang hindi nyo gawin ang mga pita ng laman. Bahaba lang ng haba. Ulit-ulit lang ako. Again, kung tayo'y nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay mangagsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Yun ang ating partisipasyon. Para magbunga ang banal na Espiritu, ay ating sundin, lumakad tayo ayon sa sinasabi ng banal na Espiritu. Ayon sa itinuturo ng banal na Espiritu. Sana naging maliwanag sa atin ang bahaging ito. Hindi ako galit sa inyo. Ang pinag-uusapan natin dito ituro. Yung sinasabi ng banal na kasulatan. Huwag na kayong umalis dun sa mga talatang inyong binasa. Kolosas 1:10, Galatia 5:16 hanggang 25. Wala ka mababasa diyan na sinasabing wala kang partisipasyon. Meron. Ikaw ang lalakad. Susundin mo yung Holy Spirit. Gagawin mo yung idinidikta ng banal na Espiritu. Sa ganon, magbubunga ng gawang ayon sa kabanalan. Ikaw ay mamumunga din ng mabuting gawa. Sabi sa Kolosas 1:10. Minamahal kong mga kapatid, naway
Kahit kaunti, sabi nga ay huwag niyong hamakin ang mga panghuhula. Subukin niyo lahat ng bagay. Ingatan ninyong mabuti. Iwaksi ang lahat ng masama. Kaya nasa inyo pong pagtitimbang, ini-encourage ko kayong huwag basta makinig. Manapay, sabi nga naging mararangal ang mga taga-Berea kaysa taga-Tesalonica sapagkat hindi lamang nila tinatanggap ang mga salita ng Diyos, kundi araw-araw nilang sinisiyasat kung tunay nga yung mga pinagsasasabi nila. Kita nyo? Hindi tunay. Dagdag Mahilig ang mga yan magdagdag. Dadagdagan ng salot. Huwag hihigit sa nasusulat. Naway ang pagpapala ng Diyos ay sumatin at ang kapayapaan ay lagi nating maranasan anumang sitwasyon ng ating buhay. Ang pag-ibig ng Ama at ang biyaya ng ating Panginoong Hesus at ang patuloy na pakikisama ng Banal na Espiritu ang naway palagi nating maranasan ngayon at magpakailanman sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. God bless.